The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM Management. Narito na ang Tekno Negosyo, mga pamamaraan, kasanayan, suporta at kwento ng tagumpay sa negosyong agrikultural gamit ang mga makabagong teknolohiya. Abangan ang programang Tekno Negosyo. Teknolohiyang gamit, negosyong sunod. Ayan, so isang maulan. Actually, bumabagyo na hapon po sa ating lahat mga karadyo agri at ngayon nga po ay Biyernes. Ayan, July 18, 2025 po. At syempre, kahit po umuulan ay tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. At ako po ang isa, isa po sa makakasama po ninyo ngayong hapon na ito, Badel from Applied Communication Division, and of course, dito pa rin po sa Radyo Agri 90.1 FM. So, bago po tayo magpunta sa ating official launching, pilot episode po ng isa sa ating mga aabangan na bagong programa po dito sa Radyo Agri. Syempre po, batiin po muna natin ng isang maulan, pero productive pa rin po na hapon. Syempre sa atin pong Director 4, Dr. Janicio Gelvindia, magandang hapon po, at sa mga staff po natin, sa mga kasamahan po natin sa Office of the Director 4. And syempre ang atin din pong Director 3, Sir Joel Vidator. Sa lahat po ng ating mga Division Chiefs, syempre special shout out po sa Applied Communication Division Chief, Sir Jong Davalos, at sa mga section heads din po natin sa kanilang mga divisions. Syempre sa buong Philmec community po, sa atin mga kasamahan ng mga staff, utility personnel, sa mga guards on duty po natin, sa mga drivers po natin. Ayan. Shout out po kay Kuya Dan na kasama ko kanina sa meeting po natin sa SSS San Jose kanina pong umaga. Yan, lakas ng ulan kanina, pero thank you dahil syempre maayos at safe tayong nakabalik. Para napakalayo naman sa San Jose lang naman siya. But anyways, syempre po shout out po sa mga staff po natin dyan sa may SSS San Jose. Of course, headed by its branch head, Ma'am Heidi Binag, and kay Ma'am Daisy Bredonia rin po. At gayon din po, syempre, sa mga kapitbahay din po nating mga agencies. Ayan, at sa mga estudyante po natin na sitting pretty, nagpapahinga, maaaring nanonood. At syempre, nag-chill lang sila ngayong hapon dahil nga declared na wala pong pasok sa maraming areas po dito po sa ating lalawigan. Sana wala nang nagagala, walang lalabas dahil ang lakas din po ng ulan sa kasalukuyan. So mamaya po, bago po tayo mag-end sa ating
pilot episode ng ating programa ay magbibigay din po tayo ng updates regarding po sa tropical cyclone na si Krising. So abangan nyo po yan mga karadyo agri. So bukod po sa ating 90.1 frequency channel po sa ating mga radyo, so good afternoon po sa ating mga tagapakinig sa ating radyo. Maaari rin tayong mapanood sa ating official Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmex. So sa lahat po na nakatutok na sa atin, sa ating live stream, magandang hapon din po. Maaari rin po ninyong mapanood ang mga na-miss ninyong episodes sa atin pong page at syempre po sa atin pong YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. Bukod po dyan mga karadyo agri ay okay na okay pa rin po kahit bumabagyo. Okay, so all rights pa rin po syempre ang ating call and text hotline 0962-119-7445. So again, it's 0962-119-7445. So sa mga nasa daan po siguro at the moment, ayan, at gusto niyo pong magpa-shoutout, yan po, pwede po ninyong i-text ang inyong mga pagbati, ang mga shoutouts po ninyo. So, bukod po nga sa mga regular na programs po natin na napakikinggan at napapanood na po via, of course, our Radyo Agri 90.1 frequency channel at sa ating pong Facebook page. At syempre po, naire-replay na po sa ating YouTube channel. Meron pa po tayong isang division na makakasama na po dito sa ating Radyo Agri at magiging regular na kakwentuhan na po natin. So, ngayon po, ay official din po natin ipinapakilala ang bagong program na Tekno-Negosyo with the tagline, Teknolohiyang Gamit, Negosyong Sulit. So, makakasama po natin this afternoon, starting this afternoon po, dahil marami pa po tayong Fridays na makakakwentuhan po sila, Ma'am Shaira Lacson and Ma'am Rhea Carriaga from the Enterprise Development Division or EDD ng ating ahensya upang ibahagi sa atin ano ba ang aabangan po sa ating programa. So, Ma'am Shai and Ma'am Rhea, good afternoon at syempre bumati po muna tayo sa ating mga karadyo agring nakatutok at nakikinig po sa atin ngayon. Magandang hapon, Miss Badet. At sa ating mga karadyo agri, kami po ang makakasama po ninyo sa programang ito. We would like to greet our ever-supportive Division Chief, Ma'am Cherry Altamera. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. And to all EDD staff from SS, EPAS, EDSS na talaga namang nakatutok ngayon on air and online. And to the Filmec community, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, hello po sa ating mga listeners at online viewers. Shoutout po sa atin pong mga magsasaka na tunay na vida ng agrikultura. Kami po ay mapapanood po ninyo every other Friday 2 to 3 p.m. dito po sa Radio Agri. Ayun. So, marami po tayo mapag-uusapan na iba't ibang mga programs, services ng EDD. At syempre po, maaaring may mga makakakwentuhan pa tayo sa mga susunod po nating mga episodes. So, abangan po natin yan. So, bilang bahagi po ng ating pilot episode, Ma'am Shai and Ma'am Rhea, po pwede niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan pong mga information tungkol po sa Enterprise Development Division or EDD po ng ating ahensya? Yes po. Katulad nga po ng sabi ni Miss Badet kanina, ang ibig sabihin po ng EDD ay Enterprise Development Division na kung saan ang function po namin is to enhance the capability of agricultural and fishery beneficiaries in engaging into viable agricultural mechanization and post-harvest technology-based enterprises for national food security and farmers and fisher folks' prosperity. Kung saan ang aming pong division ay nagpo-provide ng mga technical services tulad ng preparation of feasibility studies and business planning sa ating mga project cooperators, existing entrepreneurs, and potential investors who adopt and invest in post-harvest and mechanization technologies. Nagkakandak din po ang EDD ng specific enterprise development services sa pamagitan ng need-based learning activities tulad po ng enterprise potential assessment sessions, training workshops, on-the-job trainings, lakbay-aral or exposure trips, and need-based learning sessions to sustain yung kanila pong post-harvest and mechanization enterprises. Ganun rin po si EDD, nagde-develop po siya ng sustainable post-harvest and mechanization enterprise model sa pamamagitan po ito ng partnership at
convergence. Na ito po ay mine-maintain din po ni EDD para po maging mga social laboratory or technology business incubation centers. At syempre po hindi po mawawala na si EDD po ay patuloy pong nagpo-provide ng coaching and mentoring po sa ating mga farmers, cooperatives, and associations who adopt or invest in appropriate and emerging post-harvest and mechanization technologies. Ayun po, to add lang po ang amin pong unit ay binubuo po ng 2 sections at isang sub-program na nakatuon sa pagpapaunlad ng negosyo sa sektor ng agrikultura. At una na nga po dito ang Enterprise Potential Assessment Support or EPAS na tumututok sa pagsusuri ng potensyal ng mga pamumuhunan ng makinarya at post-harvest technologies, particular para po sa benepisyaryo ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Pangalawa po ang Enterprise Capability Enhancement Section or SS na nagbibigay ng business development services at mga capability enhancement activities upang mapalago at mapanatili ang mga negosyo ng mga gumagamit ng teknolohiya mula sa PhilMec. At meron din po kaming sub-program na tinatawag na Enterprise Development and Sustainability Support or EDSS para sa RCEP mechanization. Layunin po nitong suportahan ang mga farmers, cooperatives, and associations or FCAs upang mapanatiling operational at matagumpay ang kanilang mga serbisyo sa farm machinery at rice processing. At kasalukuyan po isinusulong ng EDD ang mga sumusunod na programa at proyekto. Una po ang ED2, Enhancing Entrepreneurial Capability of Post-Harvest and Mechanization Adopters or Investors through the provision of business development services. ED3, Building Viable Techno-Based Enterprise Models. ED5, Technical Support for Sustained Utilization of PhilMec Developed Mechanization Technologies for rice, corn, and other crops. We have ED13, Empowerment of Women as Frontliners in the establishment of MCSTD-based enterprises in selected areas. And RC2C.5, Enterprise Development and Sustainability Support for Rice Mechanization Program. And under this po, andito po ang Enterprise Development Support Program for CFIDP Shared Facilities for Processing. CL1.2.1 Project 1, Provision of Technical and Support Services on Enterprise Development for CFIDP. CL1.2.2, Shared Facilities for Processing for Coconut Intercrops and Related Byproducts. And we have Project 2, Enhancement of Entrepreneurial Capability of CFIDP, Shared Facilities for Processing Recipients. And CL1.2.3, Project 3, Establishment of Sustainable Enterprises for CFIDP Shared Facilities for Processing. So, ganun kalawak yung projects, yung programs and functions dahil para po sa kaalaman din ng ating mga karadyo agri, yun, meron po tayo syempre counterpart sa RCEP at saka sa CFIDP. And just like other divisions po ng PhilMec, meron pong specific na gampanin, responsibility and commitment po ang Enterprise Development Division pagdating po sa mga banner programs po ng PhilMec. So with these functions, dahil napakalawak po ng inyong ng sakop, yung kumbaga yung expertise and skills po under EDD, with these functions and projects po, paano po nakaangkla itong mga gawain po overall na ginagawa ng division sa layunin po of course ng Department of Agriculture or DA para mapalago po yung kabuhayan ng mga magsasaka at mga mangingisda po nating karadyo agri? Well, ang mga function and projects ng EDD ay nakatugon po sa layunin ng Department of Agriculture at ng PhilMec. Matatawag po nating two-way ang relasyon dahil ang functions and projects ay pinag-isipan at binuo guided by the goals of the Department of Agriculture. Ang EDD ay nagsasagawa ng projects na ang layunin ay mapalago ang kabuhayan ng mga magsasaka. Isang halimbawa po ay ang mga interventions at suporta sa mga enterprises na gumagamit ng teknolohiyang PhilMec, katulad ng cashew processing technologies or pectin galing sa mango peels. Sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito ay nagkakaroon ng value adding na nakapagbibigay ng dagdag na kita sa mga gumagamit nito. Kasama rin po sa mga halimbawang projects ng EDD ang EDSP at EDSS na nabanggit po kanina, na specific naman na nakakadagdag ng kita sa ating mga coconut and
rice farmers sa tulong ng mga shared facilities at rice-based enterprises. Sa kabuuan po, hindi lamang po ito direktang kita na nakakatulong sa paglago ng kabuhayan ang naidudulot ng mga teknolohiya. Kasama na rin po ang benepisyong naibibigay ang pagpapababa ng mga losses makatapos ani at pagpapataas ng level ng mekanisasyon. Yes, which is yun yung mandates actually ng ating agency. Yung talagang main goal natin is mapababa yung post-harvest losses. Yung maibababa kasi noon, siyang dagdag kita sa ating mga magsasaka. And syempre yung level of mechanization. Dahil syempre lahat tayo papunta na usad na tayo sa technology. And ang laking function po, ang laking bagay ng functions ng EDD to extend through your division po yung mga iba't ibang mga services po natin sa ating mga magsasaka na nakaangkla sa food security na na-mention mo kanina, Ma'am Rhea. Yun. Kasi after all, ang hirap, kumbaga, basic need natin ang pagkain Kaya laking bagay din po na nandyan po kayo with these services like you mentioned, yung mga technical services, may mga lakbay-aral, kumbaga exposure, hindi lang siya natatapos sa kung ano man po yung services, but you're providing opportunities para mag-grow, mag-expand po yung mga farmers and yung mga FCAs din po natin. Ayun. So, ngayon nga po, ayan, shout out sa ating 18,000 viewers at the moment. Ayan, so, shout out muna tayo dahil nakatutok po sa ating ilang mga kasamahan natin sa ECD. Ayan, si Ma'am Jonah, si Ma'am Marife. Ayan, magandang hapon po. At sa mga iba pa nating mga karadyo agri na nakatutok sa atin on air via Radyo Agri 90.1 FM Filmec at sa atin din pong radyo via 90.1 FM na frequency channel. And of course, Ma'am Cherry is watching right now. Sabi niya, hello Radyo Agri Filmec, Miss Badeth, Miss Rhea, and Miss Shaira. Ayan, thank you so much po. At sa mga kasamahan niyo, Ma'am, sa EDD. Ayan, kanina kinukuha ko kasi yung names. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayan, so, muli po, so ipapromote ko lang po ulit. Maaari pa rin pong mapanood syempre ang ating live stream ngayon at syempre yung mga iba pa po nating mga episodes sa Radyo Agri 90.1 FM na ating official Facebook page. Maaari rin po ninyong mapanood ang mga na-miss po ninyong episodes, yung mga gusto po ninyong balikan nating kwentuhan sa ibang programs natin sa atin din pong YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. At syempre, wag nyo rin po kalimutan sana na i-like at i-follow ang iba pa po nating social media accounts sa atin pong X, sa ating Instagram at Radyo Agri 90.1 FM. So, ulitin ko rin po ang ating text hotline sa mga gusto pong mag-text. Mas prefer nilang mag-text yung mga keyboard warriors natin na mga ka-Radyo Agri. Ang ating pong text sa hotline 0962-119-7445. Again, it's 0962-119-7445. Ayan, si Ma'am Ivy ay nakatutok din sa atin this afternoon. Ayan, sabi niya, ang ganda naman po ng mga bagong hosts. I agree, Ma'am Ivy. Ayan. Kaya itong mga beautiful faces po na makakasama natin every other Friday. So, abangan po ninyo yan 2 to 3 in the afternoon. Ayun. So, ngayon po na na-share nyo po sa amin, kasi for sure ito'y mas may expound pa natin sa ating mga susunod na episode. So, ngayon naman po, kwentuhan nyo naman po kami ng ilang mga bagay po tungkol po sa, kumbaga, sa backstory. Papaano po ninyo na i-come up po itong Tekno Negosyo Program. So, paano po ninyo naisip at na-conceptualize po itong program na to? And do you have any inspiration po behind the idea of putting up this radio program po? Ayan po, so ang naging inspiration po ng aming upcoming radio program, ang title po ay Tekno Negosyo, Teknolohiyang Gamit, Negosyong Sulit, ay ang layunin po ng aming dibisyon na makatulong sa mga magsasaka at agri-entrepreneurs gamit po ang atin pong makabagong teknolohiya. Ayan. So, hindi lang po ito nakatutok sa palay or bigas, pati po sa mga high-value crops, tulad po ng coconut, cashew, coffee at iba pa. Ay, coffee. Gusto ko yan. Gusto rin po namin maging daan po ito para po sa mas maayos at mas kumikitang negosyo. Yung mga teknolohiya po na meron po tayo ngayon. At kaya po sa programang ito ay bibigyan po namin ng spotlight ang iba't ibang technologies at paano ito makakatulong sa kabuhayan ng ating pong mga Pilipinong magsasaka. Correct. At technology po, Tekno Negosyo is about bridging technology and livelihood para masulit ang bawat ani
Yes. bawat produkto at bawat oportunidad sa agri-negosyo. Wow! Yun pala yun. So, kasi po actually, bago po kami nag-come up dito sa program na to, nagkaroon po kami ng series. Yes. Series na isa lang. Series lang siya. Na meeting po beforehand. So, isa po sa talagang na-push through po is itong kanilang program title na Techno Negosyo. So, pwede niyo po bang i-share sa amin what's behind the program title and yun pong tagline po natin na teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Yan. Kung mapapansin po ninyo, napaka-direct po ng aming program title. Techno, para doon sa technologies. Yes. And then, negosyo, para doon sa pamamaraan ng pagnenegosyo. Dahil ibibida po natin dito yung mga makabagong agricultural technologies at pamamaraan ng pagnenegosyo. Na kung saan, ibabahagi po natin yung iba't ibang projects, programs, activities, mga kwento ng tagumpay at experiences. Siyempre po, ganun din yung initiatives of EDD on how to build technology-based enterprises na mga adopters ng Filmec technologies. Ganun din sa ating mga coconut farmers sa kanilang shared processing facilities at sa mga rice-based farmers, cooperatives and associations bilang mga farm machinery service providers. We want also to feature yung mga ways and outcomes kung paano makakatulong ang mga teknolohiya na ito para maging negosyante ang mga farmers, cooperatives, and associations that EDD are assisting. Kasama na rin ang mga benepisyaryo ng CFIDP and RCEF Mechanization Program. A big shout out to Miss Ivy and Miss Mary Grace para sa ating napakagandang program title. Sila po talaga yung sa likod po ng pangalan ng program title po na ito. At para naman po sa ating tagline, kung mapapansin po ninyo, it's a play on the techno negosyo. So, ang tagline po natin ay teknolohiyang gamit, negosyong sulit. So, ito pong tagline po na ito, gusto po natin is to mark an interest sa isipan po ng mga listeners, viewers po natin, especially po sa mga magsasaka. Na kung ano-ano nga po ba yung ginagamit na agricultural technologies na siyang magbibigay ng malaking benepisyo sa agrikultura at lalong-lalo na po sa negosyong agrikultural. Yun. Ayan, so, kasi personally po parang ako din kasi, sa panahon ngayon, hindi kasi po pwede na parang meron ka lang isang income or isang pinagkakakitaan. Kaya po, ang laking bagay po na habang na-engage pa din po syempre ang ating mga farmers and for sure yung kanilang mga anak, kumbaga yung next generation sa kanilang family, at least meron pong additional opportunity or potential source of income yung ating mga mahal na mga magsasaka. Through these programs and of course yung technology na we keep on promoting, 'di ba, na makakatulong para mapabilis, mas maging efficient yung kanilang mga ginagawa sa bukid, yung mga pinagkakaabalahan nila that relates to the agriculture. Ayan. So, may mga pa-shoutout pa po tayo. Ayan, kay CM. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Like yung lahat niya ay 4 na A, 3 T. Gano'n? The ever-energetic CM from PMO. Ayan, si Ma'am Ann Medina is also watching. Pa-shower out po. Ayan. Shout out sa iyo, Ma'am Ann and Sir Danny Briones. Go, 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 EDD! Ayan, ang mga supportive din nating mga kasamahan sa Enterprise Development Division na literal na kapitbahay lang po ng Radyo Agri. Napakalayo po nila, like 7 hakbang. Bibilangin ko po next time para mas eksakto. Ayan, so thank you po for sharing yung backstory po ng ating aabangang programa na Techno Negosyo. So, ngayon naman po ay pwede nyo po bang ibahagi sa amin, although syempre, magbibigay tayo ng maraming mga information, maraming mga services sa ating mga Karadyo Agri. Ano po ba yung mga ilan sa mga aabangan? Ayan, mga upcoming episodes na mapag-uusapan po natin at ano po yung mga ilulook forward po ng ating mga listeners and viewers po. Ayan po, no? So, dito po sa ating programa ay hindi lang po ito basta usapang teknolohiya. Dito po ay pag-uusapan natin kung paano ang simpleng kaalaman sa agri-technologies ay pwedeng maging susi at asenso sa negosyo. Nakafocus po talaga sa negosyo. Tama! Po, sa bawat episode ay dadalhin po namin kayo sa likod ng mga proyekto ng aming division. Paano po ito nagsimula?
paano ito ginagawa, Yes. at higit sa lahat, paano ito makakatulong sa tunay na buhay ng ating mga magsasaka. Ayan, mapapakinggan po ninyo mismo ang kanilang kwento. Mga dating nangangapa, yun po, hindi pa kabisado ang technologies. Yes. Pero ngayon, may sariling produkto na at may kita pa. Yun yung pinakamaganda doon. Ayun po, dahil sa tamang teknolohiya at suporta na level up ang kanilang kabuhayan. Kaya po gusto po naming ma-inspire, matuto, o baka gusto rin pong sumubok ng kanilang po agri-negosyo. Kaya wag po kayong BBTU dahil para sa inyo po ang negosyo, teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Yun. So, excited. Ayan din, sabi din ni Ma'am Ivy, excited po kami sa mga success stories ng mga assisted enterprises po ng EDD. At least, makakakwentuhan po natin sila. Sabi mo nga kanina, Ma'am Shai, sila yung mga clueless before. Paano sila mag-start, yung technology na meron sila, papaano nila mamamaximize. So, yun, unti-unti, papaano din po nakatulong ang EDD, ang PhilMex sa atin pong mga minamahal na mga magsasaka. And syempre, yung nakaka-excite yung marinig yung stories ng ating mga farmers. Tapos, kung paano din sila nag-come up ng mga products na ngayon talagang dagdag kita. Talagang naipupush through at sumasakses ang ating mga beneficiaries sa iba't ibang mga programs po natin. So, there you have it mga Karadyo Agri. Ito na nga po, mapapakinggan po natin every other Fridays po ang isa sa mga bagong programs po na aabangan natin. Sabi mo nga kanina, Ma'am Shai, para po sa ating mga Karadyo Agri. So, before we end po yung program, bagamat 2:31 pa lang, pero okay lang yan. Dahil sa mga susunod po na episodes, i-make sure po namin na talagang sa loob ng isang oras ay talagang siksik, liglig at nag-uumapaw yung atin pong mga kwentuhan at inspiration, syempre, with the success stories na aabangan po natin sa mga susunod na episodes. So, with this po, ay invite na po natin ang ating mga Karadyo Agri para po sa new program po na ito from EDD. Okay, so ayan po, no, tutok na po sa isa sa pinakabagong programa ng Radio Agri 90.1 FM. Ito po ang Tekno Negosyo, teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Every other Fridays, 2 to 3 p.m. po. Ayan, so thank you po. And ayan, may pahabol po from Ma'am Julie Apaga Sebastian na naging guest din po natin sa isa nating previous episodes ng ating, I think it's Usapang RSF, Ma'am Julie, ano? Ayan, paniguradong susubaybayan po namin ang Tekno Negosyo. Hello po sa napaka-fresh na mga binibini ng EDD. I agree talaga, Ma'am Julie din dyan. Ma'am Rhea and Ma'am Shaira, idol ko po kayo. Ayan. Hello po, Ma'am Julie. Thank you very much po. Ayan. So, again po, for more information about Radyo Agri and our programs, please visit our social media accounts and YouTube channel, Radyo Agri 90.1 FM. And of course, our text line is 0962-119-7445. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, nabanggit ko nga po kanina na meron pong latest Tropical Cyclone Bulletin po, kaugnay nga po kay Tropical Cyclone na si Crising. At ito nga po ay huli po siyang namataan kaninang hapon po ay 135 kilometers east-northeast ng Tuguegarao City, Cagayan. Mayroong maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa gitna and gustiness na umaabot po sa 90 kilometers per hour. At ito po ay kumikilos pa northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. So, medyo mas mabilis po siya compared kanina. At nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern and central portions po ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, Ilocos Norte, and northern portion po ng Ilocos Sur. At nakataas naman po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi po ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Abra, Benguet, natitirang bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion po ng Aurora, and northeastern portion po ng Nueva Ecija. Kaya po sa mga Karadyo Agri natin, mag-iingat po sa mga nasa labas, mga naobligan lumabas dahil may pasok ang mga empleyado. Ingat po tayo in advance pag-uwi at sa mga nasa kanilang bahay po, chill lang po tayo dyan, okay? So muli po, kami po ang mga kasama sa bagong programa po na Tekno Negosyo. Kasama po ninyo ako, Badel, from Radyo Agri. Kasama po natin, Ma'am Rhea and Ma'am Shaira from Enterprise Development Division. At abangan po ninyo ang aming next episode dito pa rin po sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan. Bye for now! Thank you mga Radyo Agri!